3 araw bago ang 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumating sa The Hague, Netherlands ang common law wife na si Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Kitty. Pero ngayon lang nakapasok sa ICC Scheveningen Prison sina Avancenia na hindi patiyak kung ano ang dahilan ng pagka-delay. Nakapasok sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands ang mag-inang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte. Sakto iyan sa 80th birthday ni dating Rodrigo Duterte na sinabayan ng mapagtitipon ng mga taga-suporta at kritiko. Nakita at nakausap na nila Hanilet Avancenia at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng International Criminal Court or ICC detention facility. Nagpaabot ng birthday wish si Kitty sa kanyang ama. Ang mga taga-suporta ni Duterte sa iba't ibang panig ng Europa ay nagtipon sa International Criminal Court. Mula roon ay nagsagawa sila ng solidarity walk patungong Scheveningen Prison. Nagpasalamat naman si VP Sara Duterte sa kanilang mga taga-suporta. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nagpaabot rin ng pagbati ang palasyo at kinantahan ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Matapos ang pagbisita ni Hanilet Avancenia at Kitty Duterte sa dating Pangulo sa ICC sa The Netherlands na tumagal ng mahigit na 2 oras. Sinundo sila ng isang van kasama si dating Executive Secretary Salvador Medaldea. Ngunit makikita sa ibinahaging video na tila hinablot ng common law wife ni Rodrigo Duterte ang cellphone ng isang reporter na hindi nagustuhan at nabastusan ang mga netizens sa naging inasal ng common law wife ni Duterte. Balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay idasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So, let us pray that he learns to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan
na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So, sabi ko sa kanya, 80 ka naman na. So, kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo. Dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya. Dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100, no? Allahu Akbar. By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Amin, amin, Rabbil Alamin. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na ilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So, ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila ng aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayaring masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component
ng security and peace and order ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo. Ayaw natin makita na number 11 o number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, Mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, ano ba, pareho lang simula noon. Nung madami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Merong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis. Andiyan ka agad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala ko namin ang isa't isa na pamilya sa Davao City, magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at lumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan o kalinaw para sa atuang nasod. Yes. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Salamat. Shukran. Yes! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.